ebidensya. At hindi lang basta ebidensya, kundi matibay na ebidensya. At tinatry ko. Hindi ko na iisa-isahin, pero ang mga ebidensya na nakita ko sa existence ng alien so far ay mahina. Kaya kahit gusto ko na totoo na may aliens, sa ngayon hanggang dito lang ako, hanggang magkaroon pa ng mas matibay na evidence. So ano-ano ang klase ng evidence? Merong testimonial, documentary evidence, real evidence, at meron ding physical evidence. Okay, well, understandable naman kung bakit may ganitong klase ng argument. Tayong mga tao, kailangan natin ng sagot, agad-agad. Kaya minsan, mas gusto pa nating manghula kaysa aminin na hindi natin alam. Kumbaga, meron tayong fear of the unknown or fear of uncertainty. Naging paraan to para sa mga sinaunang tao para makasurvive sa ancient world. Maraming wild animals at iba't ibang tribo, mga sakit at natural disasters na pwedeng pumatay at pakasakit sa kanila. Kaya pag nakakarinig sila ng kaluskos, kailangan nilang mag-isip ng mabilis at ipaliwanag kung ano yun. Pag lumindol o bumagyo, pag may tagtuyot, bakit nagkakaroon ng malubhang sakit? Wala silang modernong kaisipan noon, kaya kailangan nilang mag-isip ng dahilan. At mas mabuti na yung may sagot kesa wala. Mabuti nang mag-imbento or manghula kesa walang sagot. Isa rin to sa mga bagay na mahirap tanggapin kung believer ka. Nung naniniwala pa ako, iniisip ko din dati, mas okay na may pinaniniwalaan ako kaysa wala. Kasi hindi naman kaya explain ng science lahat. Kaya mas mabuti na yung religion kasi may explanation. Yung God. Eventually, habang tumatagal at inaaral ko yung mga ebidensya ng religions for God, narealize ko na mahina ang ebidensya at mostly base sa argument from ignorance. Dahil hindi natin ma-explain ang lahat sa mundo, si God ang dahilan. Kayo nang mag-decide. Pagdating sa God belief, ako'y isang agnostic atheist, meaning base sa ebidensya na sinasabi ng mga believers about sa God nila, hindi ako kumbinsido na meron nga. Mahina ang ebidensya. Pero hindi ko pa din inaalis yung possibility na baka may God nga. Pero until na magkaroon ng matibay na ebidensya, hindi ako kumbinsido. Mas maraming explanation ang science na so far, mas malinaw at mas may matibay na ebidensya. Mas gusto ko na yon kumpara sa paniniwala sa God. Na dahil hindi natin maipaliwanag ang isang bagay, si God ang gumawa niyan. God of the gaps ang tawag dyan. Tapos pag tinanong mo, sino ba tong God na to? Iba't iba ang sasabihin nila, depende kung sino yung kausap mo. Ang ending, ang explanation mo sa hindi mo ma-explain ay isang God na mysterious at hindi mo din ma-explain. Again, kayo pa rin na magde-decide para sa sarili nyo. Pero may paraan daw na mas maging open tayo sa pagtanggap na minsan ang tamang sagot ay hindi ko alam. Sa psychology, meron tinatawag na tolerance of uncertainty. Yan yung lakas ng isip mo na tanggapin yung hindi mo alam yung mangyayari o na hindi mo alam ang sagot. Iba't iba tayo ng level of tolerance or lakas na tanggapin yung hindi natin alam yung mangyayari. Parang kape daw yan. Yung iba mabilis tamaan, gising agad. Yung iba nakakaubos na ng isang baso, inaantok pa din. Pero pansinin mo, habang nasasanay yung katawan mo sa pag-inom ng kape araw-araw, tumatagal na bago umepekto yung kape sa'yo. Kumbaga, tumataas na yung tolerance mo. Ganyan din daw yung tolerance of uncertainty. Yung lakas daw ng isip natin na matanggap yung walang kasiguraduhan ay parang muscle din na dapat i-workout. Sabi ng ibang psychologists, pwede mong sanayin paunti-unti yung isip mo na maging komportable sa walang kasiguraduhan. Kagaya ng hindi pag-check ng cellphone mo ng 1 o 2 oras sa isang araw or panonood ng movie nang hindi nagbabasa ng reviews. Ako, nakakatulong sa akin yung hindi panonood ng balita. Usually, every 2 days lang ako manood ng news. Basta ang point ay, sa katagalan, marirealize mo na okay lang naman yung hindi ka sigurado sa mangyayari, na magiging okay pa din naman. Ganun lang talaga. That's life. Ang mahirap ay yung maniniwala ka sa mga ideas na nanggaling sa kakulangan ng kaalaman. Kaya, pag tinatanong ako ng anak ko, Daddy, may aliens ba sa outer space? Ang sagot ko ay, I don't know. Or, hindi ko alam. At walang mali dun. Sometimes, the best answer is, I don't know. Huwag kang matakot, sumabay sa kasaysayang walang huli.